For today's video, magka-practice tayo magka-postery ng ating upuan ng sidecar. Kung papansin nyo, ayan, nasira nga yung ating upuan ng ating sidecar. Hinigaan ng aso yan, tapos napagtripan niya siguro, nangat natin yan. Kaya pagkagising natin ng umaga, nasira na yan. Kaya susubukan natin yan i-postery. Pangit na niya. At ito na nga, nakakuha ko dito ng plyboard. Papansin nyo, plyboard na 3/4 ang ginamit ko rito. Tsaka ako siya binutasan. Ayan, papansin nyo, parang square yung pagkakabutasan sa kanya. Ayan, dahil magagawin tayo dyan na style. Kaya binutasan natin siya. Ayan. Kinat ko na nga lang, yung ginamit ko rito nga pinagputulan ng ating foam. Ayan, Eurotex nga pala ginamit ko dyan na foam. Ayan. Kung papansin nyo, yung dating upuan niya, ito, yung manipis lang siya, sinama ko na rin siya, dagdag din kasi yan para sayang naman. Pinatong ko na lang din siya sa pinakailalim para madagdag din siya sa pinakataas. Ayan, kung mapapansin nyo, nasira na ngayon yung kabilang part na yun. Nice ko na nga lang. Ayan. Nigyan ko din siya ng rugby para hindi siya gumalaw kapag inayos na natin siya mamaya. Ayan. Takar lang muna natin siya, paikot, para huwag siyang gumalaw. Ang purpose kasi na yan, nagtakar na yun, para hindi siya gumalaw, kasi tutusukan ko siya. Ayan, mapapansin niyo, tinutusukan ko siya ng stick, para magkaroon siya ng tanda o butas dun sa kabilang side. Ayan. Tapos gumamit ako dito ng hulso. Ayan, 18mm ang ginamit ko dyan. Pwede rin mas malaki na hulso ang gamitin nyo dyan, pwede rin naman yun, pero ako ginamit ko lang dito is 18mm. Ayan. Tapos ito yung ating biniling fiber fill. Ayan, lalagyan din natin siya ng fiber fill para mas maging matibay yung ating foam. Ayan. Kunin ko lang muna yung sukat niya. Sinubukan ko lang naman kung kakayanin ko yung ganitong pag-postery, dahil first time ko lang din naman itong mag-postery na to. Yung may botones siya, susubukan ko lang kung kaya ko. Hindi ko masinasabing hindi ko kaya, pero try lang din natin kung hanggang saan magagawa natin dito. Yan, takar lang natin paikot yung fiber fill bago tayo maglagay ng seat cover. At ito na nga yung ating seat cover, nilagay ko na, tapos dito sa may butones niya, ayan, papansin yung butones yan. Ayan, tsaka ko lang siya nilagyan tali, tinila sa kabilang side, tsaka siya tinaker. Medyo konting pasensya lang pala pagka ganitong trabaho, medyo mabusisi din pala to. Hindi ko na nga inayos itong mabuti, gawa nga ng first time lang, tsaka pagka talaga sa amin lang talaga yung ginagawa ko, hindi ko alam kung bakit hindi ko na siya inayos mabuti. Kasi ako naman ang may-ari niya, kaya hindi ako magagalit sa sarili ko. Postery nga na walang tahi. Ayan. Ayan, papansin nyo, nagkakaroon na siya ng hulma o ng design. Ayan, ganyan lang magiging design niya. Face lang natin para makuha natin yung gusto natin design. At ito, sinunod ko na nga rin yung pinaka-upuan niya. Ito plain lang to, ang pinaka-upuan na to plain lang. Ang nilagyan ko lang dito ng design yung pinakasandalan niya.
Ayan, lagyan ko lang din siya ng rugby. Tapos kinalat ko siya, tsaka ko lalagay, tsaka blower para mas maging mabilis yung ating trabaho. Ayan, kailangan talagang patuyuin muna yung rugby para mas maging matigit to sa foam. Kasi pagka hindi natin pinatuyo, pagka pinatong lang natin agad yung pinaka-foam na yan, dumudulas siya. Kaya kailangan tuyo yung ating rugby para sigurado na hindi na gumagalaw yung ating foam. Gumamit na nga lang ako diyan ng straight para straight yung ating pagkakatake. Babalutan na nga natin siya. Bali sa isang seat cover ng ating motorsiklo o ng ating sidecar, isang yarda fiber plate tsaka isang yarda na seat cover. Yan ang nagamit natin dyan. Yung isang yarda, sakto-sakto lang siya sa dalawang bangko o sa dalawang sandala, sa isang sandala tsaka sa isang upuan, sakto-sakto lang siya. Yan. Yung sobrang leather na yan, hindi ko na nga tinanggal. Hindi ko na siya pinat ng pantay. Kaya kung papansin nyo nga, binutasan ko rin pinakalikod niya para mabilis mag-bounce yung upuan. Tapos yung sirang upuan dati, kinuha ko yung pinakakahoy niya, tsaka nilagyan ko to paikot para ito yung maging protection din sa leather, at tsaka at the same time mas tumibay yung ating upuan. Ayan, nilagay ko siya, tsaka ko siya in-screw na lang ng black screw. Ayan. At ito nga yung ating outcome ng ating ginawang upholsterer na upuan. Ayan. Ayan. Maganda na rin siyang tignan kahit pa paano. Ayan. Thanks for watching.